Kabanata 4371. Humakbang pasulong ang mga lalaking nakasot, na armado ng mga baril at bakal na tubo, at malapit ng sumalakay. Pero right at that moment, biglang tumunog ang phone ni Raylan. Ayaw muna niyang kunin, pero wala siyang choice matapos makita ang pangalan sa screen. Nanginginig ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Nang matapos ang tawag ay huminga siya ng malalim at masama ang tingin kay Harvey. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang pagkakamali lang. Si Gisela, Henley, at ang mga puso ng iba pa ay lumaktaw ng isang tibok, at masama ang kutob nila sa sitwasyon. Gayon din ang mukha ni Kapitan Santiago kanina. Napuno ng di paniniwala si Ronnie. Ano? Ilang lalaking nakasot ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Sabihin mo lang, at ilalabas namin siya. Sabi nila kay Raylan. Tatakbo na lang ba tayo pagkatapos nito? Natural, alam nilang hindi ordinaryong tao si Harvey. Kung hindi man lang gagawa ng ganoong ekspresyon si Raylan. Ang sabi, isakripisyo ng mga lalaki ang kanilang sarili para sa kapakanan ng kanilang amo. Naikuyom ng mahigpit ni Raylan ang kanyang mga kamao na walang laman kundi hinanakit at galit. Gusto niyang patayin si Harvey, ngunit alam niyang wala siyang magagawa kundi lunukan ang kanyang galit. Si Watson mismo ang tumawag sa kanya ngayon lang. Isa lang ang sinabi ng lalaki. Kapatid niya si Harvey, at si Raylan na iyon ay may iwan para sa kanyang sarili. Ang departamento ni Watson ay namamahala sa merkado ng pabahay. Sa kabila ng lahat ng lakas ng loob sa mundo, walang lakas ng loob si Raylan na hawakan si Harvey. Kung gagawin niya ito, ang kanyang buong pamilya at ang kanyang kumpanya ay magkakaproblema. Kasabay nito, nagpadala ng text si Kapitan Santiago. Naaresto si Anthony. Tuluyan nang nawala si Marlon. Si Raylan ay isang makaranasang tao, ngunit kahit siya ay hindi napigilan ang nakakatakot na panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Say the word, Mr. Lee. Bulalas ng kanyang mga tauhan, na mukhang miserable. Papatayin natin silang lahat. Huminga ng malalim si Raylan, at tuluyang natauhan. Hindi tayo pwede. Ang mga simpleng salita na iyon ay sapat na upang pumutok sa isipan ng lahat sila ay nabigla. Hindi pwede. Kahit isang tulala ay alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi makapagsalita si Gisela at ang iba pa. Maging ang mataas at makapangyarihang chairman ng Blazer Estate ay ibinaba ang ulo sa harap ni Harvey. Saan siya nanggaling? Saan niya nakuha ang lahat ng lakas ng loob na ito? Naging miserable sina Gisela at Henley sa katotohanang hindi na nila maibabalik ang kanilang pagmamalaki sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nakakakilabot ang ekspresyon ni Ronnie. Masasabi ng mga nakapansin na galit siya, at kinuyam niya ang kanyang matigas na ngipin na halos mabali ang mga ito. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Raylan, at mabigat ang kanyang paghinga. Galit na galit siya, parehong nagalit ang mag-ama. Buti naman alam mo kung kailan titigil. Sabihin mo dito kay Ronnie na iwasan niya ako sa susunod na makita niya ako sa kalye, okay? Kung hindi siya, tatalunin ko na naman siya. Ngumiti si Harvey, saka binali ang kabilang binti ni Ronnie. Oh, isang malungkot na hiyawan ang narinig. Kumaibot-kibot si Ronnie sa lupa na parang namamatay na isda sa lupa. Yung bastard, masyado lang siyang mayabang. Hindi na napigilan ng mga bodyguard ni Raylan ang kanilang galit. Agad na itinutok ng isa ang kanyang baril kay Harvey, na sumisigaw, papatayin kita. Sasamahan na lang namin kayong bababa. Sigaw ng isa. Bago pa nila mahila ang gatilyo, hinampas ni Harvey ang kanyang kamay sa mesa. Tumalbog ang mga kagamitan doon, saka lumipad patungo sa kanila, na nilaslas ang kanilang mga palso. Oh, narinig ang mga hiyawan ng sakit, at ibinagsak ng mga bodyguard ang kanilang mga baril sa lupa. Ang dugo ay lumilipad kung saan-saan, dahilan para manginig sa takot sina Gisela, Henley, at ang iba pa. Ang kalupitan at pagiging mapagpas siya ni Harvey ay lampas sa kanilang inaasahan. Nagkatinginan ang mga natitirang bodyguard, lahat sila ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ngunit hindi na sila nang ahas na subukan ang anumang bagay na walang ingat.
Maaari nilang sabihin na sila ay malinaw na delusional kung maaari nilang tanggapin ang isang tulad ni Harvey sa kanilang kakulangan ng kasanayan. Ano, hindi ka pa rin umaalis? Mahinahong tanong ni Harvey. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi kita papatayin. Ang kalmado niyang tono ay sapat na para mapalingon si Gisela at ang iba pa sa takot. Walang sinumang umasa sa kanya na magiging ganito ka-dominante. Ang isang bagay na hindi matanggap ng mga tao ay ang katotohanan na si Raylan at ang iba ay walang magawa tungkol doon. Gumawa ng paraan para kay Sir York. Huminga ng malalim si Raylan, saka nagngingit-ngit. Naunawaan niyang siya ang maghihirap kung patuloy siyang gagamit ng dahas. Sigurado akong magkikita pa tayo. Hindi na magiging maganda ang lagay mo sa susunod. Gustong punitin ni Raylan si Harvey sa mga sandaling iyon. Ilang beses na siyang nagsumpa sa kanyang puso na maghihiganti siya sa lalaking nasa harapan niya. After all this yapping, you still wouldn't dare kill me. Senggal ni Ronnie. Nadapa siya sa lupa, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mukhang kaawa-awa. Alam mo ng buo, na pwede mo lang akong itulak. Hindi mo ako mapapatay. Ang isang live-in-in-law na tulad mo ay hindi makakayanan ang gayong kakilakilabot na kahihinatnan. Naiintindihan mo na ba, Harvey? Ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa ating dalawa. Napuno ka ng galit, ngunit maaari mo lamang akong sampalan at mabali ang aking mga buto. Wala akong ganyang problema. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang kita papatayin, kundi papatayin ko ang asawa mo at ang buong pamilya mo. Hindi ko na kailangan na ingatan pa ang mga kahihinatnan. Ang galing mo makipaglaban, pero ano? Kaya mo bang bantayan ang iyong pamilya 24 na oras bawat araw? Hindi pwede. Mapapagod ka. Maaari akong magpadala ng libu-libong lalaki upang subaybayan ka. Kapag sa wakas ay binitawan mo ang iyong pagbabantay, ang iyong pamilya ay mawawala sa isang iglap. Ha, you're just a live-in son-in-law. How dare you challenge someone like me? Handa ka na bang magbayad? Nataranta na si Ronnie. Para sa kanya, ito lang ang tanging paraan para ipakita na hindi niya basta-basta ang kahihiyan. Napangiti ng masama si Raylan matapos marinig ang sinabi ng anak. Kumbinsido siya na tama si Ronnie. Nilinaw na ng kanyang katayuan at pagkakakilanlan ang lahat. Kahit gaano pa kahanga-hanga si Harvey, wala pa rin siyang karapatang hamanin si Ronnie. Gumagamit lang siya ng ibang awtoridad na bantaan ang iba. Kung si Raylan ay mag-iipon ng higit na lakas para labanan sina Soren at Watson, walang makakapag-protekta kay Harvey. Ang mga talunan ay palaging mananatiling talunan. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Nagkatinginan sina Gisela at Henley, at ngumisi. Sa wakas ay natauhan sila, kahit gaano ka-dominante si Harvey, todo kahol lang siya at walang kagat. At the end of the day, isa lang siyang mahiyaing live-in na manugang. Nadama nila na nililinlang nila ang kanilang sarili, ngunit ito ang tanging paraan upang paginhawahin ang kanilang sarili ng kaunti. Ang sabi, tumigil si Harvey sa kanyang mga landas nang marinig niya ang mga mapagmataas na pahayag ni Ronnie. Hindi sapat para sa iyo ang leksyon na iyon. Sabi niya sabay sulyap kay Ronnie. Gusto mong ilapat ang iyong mga daliri sa aking asawa. Gusto mo bang patayin din ang pamilya ko? Sigurado ka ba dyan? Malamig na ngumiti si Ronnie. Tama, isa-isa ko silang pupuntahan. Medyo mahihirapan ako dito dahil magaling kang lumaban. Pero parang madaling i-target ang pamilya mo. Hindi lang gusto ko silang patayin, pero gusto kong maranasan mo ang kanilang pagkamatay isa-isa. May iwan kang mag-isa sa mundong ito. Si Ronnie ay tuluyang nakawala, na para bang pilit niyang tinatago ang kanyang takot at ilabas ang kanyang galit. Sana ay tretuhin mo sila ng maayos. Sa oras na makita mo silang muli. Baka huli na, ngumisi si Ronnie, na mukhang uhaw sa dugo. Hindi lang siya nasugatan ng husto, kundi tuluyang natapon sa bintana ang kanyang pride. Higit sa lahat, kahit ang Blazer Estate at ang kanyang ama ay napahiya. Hindi yun matanggap ni Ronnie. Siya ay nanumpa na babayaran si Harvey, anuman ang kanyang mga salita ay walang iba kundi ang katotohanan.
Gaano man kalakas ang tao, magkakaroon sila ng mga pagkakataon na ibababa nila ang kanilang bantay. Hindi talaga makakasama ni Harvey ang kanyang pamilya bawat segundo ng araw. Kung gagawin ni Ronnie ang lahat sa kanyang awtoridad, hindi magiging mahirap para sa mga kaibigan at pamilya ni Harvey na mawala ng tuluyan. Huminga ng malalim si Raylan para pakalmayan ang sarili. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at parang gusto niyang maghiganti kay Harvey na rin. Ngumiti si Harvey, ngunit ang kanyang mga mata ay nagyelo na ngayon. Sumulyap siya kay Raylan. Lagi daw kasalanan ng mga magulang kung hindi tinuturuan ng maayos ang mga bata. Ang iyong anak ay nananakot sa akin at sa aking pamilya. Hindi mo ba siya tuturuan ng leksyon? Hindi ka ba natatakot na mamatay siya nang hindi mo alam kung bakit? Wala akong kontrol dito. Masasabi ni Raylan na hindi maglalakas loob si Harvey na pumatay ng mga tao sa harap ng lahat, at naging mahiyain siya. Masama ang ugali ng anak ko simula pa noong bata pa siya. Hindi ko siya basta-basta mapipigilan sa anumang gusto niya. Kung hindi ko siya nalayaw, sino pa? Natural, hindi mangangahas si Raylan na hawakan si Harvey. Gayunpaman, siya ay naniniwala na ang parehong napupunta sa iba pang mga paraan sa paligid. Kaya, gusto niyang bawiin ang ilan sa kanyang pagmamataas. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey. Ganun ba? Oo naman. Binalingan ni Raylan si Harvey ng masamang ekspresyon. Bakit hindi mo siya turuan ng leksyon para sa akin? Panunuya niya. Hindi siya karapat-dapat. Ang sabi, dapat mong kunin ito. Sana maging mabuting tao kayong lahat sa susunod na buhay. Naglabas ng pera si Harvey at inihagi sa mukha ni Raylan. Kinuyam ni Raylan ang mga pera, na puno ng galit. Sisigawan na sana niya si Harvey nang bumaba ang huli. Gayunpaman, isang lalaki ang sumugod sa loob na may dalang baril at hinila ang gatilyo. Bang, bang, bang! Natamba sina Ronnie at Gisela sa lupa, na paralisado at hindi man lang nakariyak. Sa sandaling lumingon si Raylan, isang bala ang tumagos sa kanyang noo. Hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, nahulog siya sa lupa sa kanyang likod, hawak pa rin ang mga perang papel. Ang buong restaurant ay nahulog sa ganap na kaguluhan. 6:00 ng gabi, hinaplos ni Harvey ang kanyang leeg bago lumabas ng Golden Sands Police Station. Siya ay isang saksi sa buong pangyayari, dumating lang siya para tumstigo sa sitwasyon. Medyo nagkaroon siya ng conflict kay Ronnie at sa kanyang ama. Gayunpaman, si Weston ang tunay na mamamatay tao. Ang Deep Sky Corporation ay nagkaroon ng matinding sama ng loob laban sa Blazer Estate. Nasa bingit ng pagpapakamatay si Weston. Sila rin ang naging dahilan, at naging gulay din ang tatay niya, dahil kay Ronnie at Raylan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, normal lamang para sa kanya na kumilos ng desperado. Hindi rin gusto ni Harvey at Weston ang isa't isa. Nagkaroon sila ng conflict dahil kay Cynthia. Anuman ang kaso, ang buong kaso ay walang kinalaman kay Harvey. Si Harvey ay kakasuhan lamang ng pag-atake, ngunit walang punto para ituloy yun dahil ang biktima ay namatay na. At kaya, siya ay pinakawalan pagkatapos. Agad namang ikinulong si Weston matapos siyang arestuhin. Hinding-hindi siya papakawalan para sa natitira ng kanyang buhay. Sa sandaling ang kanyang ama ay naging baldado at ang kanyang kapatid na babae ay nagtaksil sa kanya, ang kanyang buhay ay tapos na. Ang pagpatay kay Ronnie at sa kanyang ama ay sapat ng kabayaran para sa kanya. Dahil dito, hindi na maibabalik ng mag-ama ang kanilang puri. Nakatayo si Harvey sa harap ng police station na walang emosyon. Matapos ang ginawa ng dalawa ay wala na siyang nararamdaman para kina Ronnie at Raylan. Ang mga taong tulad nila ay magdudulot ng pagdurusa sa mga ordinaryong mamamayan habang sila ay nabubuhay, gayunpaman. Kung tutusin, marami ng buhay ang nawala dahil sa kanilang pang-aagaw at demolisyon. Ang villa ni Marlon ay sapat na patunay niyan. Kahit nawala ang lahat ng nangyari sa araw na iyon, maaga o huli ay makukulong sina Ronnie at Raylan. Naniniwala si Harvey na ang dalawa ay lampas na sa paghatol mula sa batas. Nang si Harvey ay tatawag na sana ng taxi para tingnan si Mandy, isang Lamborghini na mukhang matagal nang nandoon,
ay dahan-daang lumapit sa kanya. Huminto ang sasakyan sa tapat ni Harvey. Bumaba ang bintana, at bumungad sa kanya ang magandang mukha ni Kyrie. Hindi ka naman nasaktan ngayon, di ba? Bakit wala tayong maliit na pakikipagkwentuhan? Kinansela ni Harvey ang pagkuha ng taxi, at nakangiting umupo sa passenger seat. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Payapang tanong niya. Pinapanood mo ba ako sa oras na pinadala ako dito? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4375. Ngumiti pabalik si Kyrie, at bahagyang namula ang mukha. Ano sa tingin mo? Natigilan si Harvey nang makita ang magandang ngiti sa kanyang mukha at ang suot nitong damit na nagsiwalat sa kanyang payat na binti. Ang ngiti sa kanya ay parang demonyo lamang, na kahit sinong ordinaryong tao ay mabibigkas agad at mawawalan ng focus. Sa totoo lang, maraming tao ang gustong i-welcome pabalik. Iyon ay sinabi, ang pagkakaroon ng Newgate Chamber of Commerce, ang Archer Corporation, ang Golden Sands Bank, at ang magkapatid na BRAF ay magiging masyadong nakakagambala. Hindi lang magugulat ang media kung darating sila, kumakalat din ang chismis. After I got word, I decided to do the honors of pick up you instead. Napangiti si Harvey, sabihin sa lahat na sinabi ko salamat. Kulang na lang tumawag si Harvey para harapin ang nangyari noon. Gayunpaman, hindi niya gustong ilantad ng labis ang kanyang sarili maliban kung kinakailangan. Pinalabas siya ng police station nang hindi na kailangang magtaas ng daliri. Inako rin ni Weston ang lahat ng kasalanan sa kanya. Maliwanag, maraming tao ang naglalagay ng kanilang pagsisikap sa insidente. Sumulyap si Kyrie kay Harvey na nalilito. Hindi ko lang talaga makita minsan. Ikaw ay malinaw na hindi ordinaryong lalaki, ngunit handa kang maging isang live-in-in-law para sa isang babae. Lalaban tayo sa Evermore, pero masyado kang nanganganib sa napakahalagang sandali. Hindi mo ba alam na medyo nalulungkot ako sa ginagawa mo? Nang mapagtantong pinapagalitan siya ay napangiti si Harvey. Siyempre alam kong mahalaga ito, ngunit may ilang mga bagay na dapat kong gawin bilang isang lalaki. Ang masasamang tao ay pinupukaw ako, at ang aking asawa ay halos pagsamantalahan. Kung wala akong ginawa, wala akong karapatan na kahit na umupo sa loob ng iyong sasakyan ngayon. Bukod dito, ang isang eksperto sa geomancy na puno ng mga butas ay mukhang mas kapanipaniwala kaysa sa isang perpektong tao para sa Evermore, tama ba? Natigilan si Kyrie, saka ngumisi. Tama ka, ang isang perfectionist ay gagawing mas maingat si Evermore. Sa ganitong paraan, mas madali kang makontrol. Ako ay humahanga. Bam! Habang nagsasalita pa si Kyrie ay isang malakas na putok ang nakaagaw ng atensyon nila. Isang Porsche 718 na kasisimula pa lang na tumakbo ay pinalipad ng isang Toyota Prado. Nagpagulong-gulong ang Porsche bago bumagsak sa isang hardin ng mga bulaklak. Magulo ang buong kalsada. Mag-ingat ka, sigaw ni Harvey. Nagulat si Kyrie sa biglaang pagkabigla. Kusang idiniin ni Harvey ang kanyang binti, agad na inihinto ang sasakyan. Pulang-pula ang mukha ni Kyrie. Pagkatapos, isang malakas na langit-ngit ang maririnig. Nakakagulat na makinis at malambot ang binti na diniinan ni Harvey. Parang nag-iinit ang mukha ni Kyrie ng mga sandaling iyon. Mabilis niyang inilayo ang kanyang binti, hindi sinasadyang inilantad ang kanyang sarili bilang isang babaeng hindi kailanman umibig. Ubo, ubo, ubo. May nangyari sa unahan. Titingnan ko. Mabilis na natauhan si Harvey York bago niya awkward na iniba ang topic. Binawi niya ang kamay niya kanina pagbaba ng sasakyan. Huminga ng malalim si Kyrie Patel at hinawakan ang kanyang make-up bago sumunod sa likod. Dumating ang dalawa sa gilid ng kalsada. Ang Porsche ay may kasamang isang batang babae sa loob. Nakaupo siyang walang malay na duguan ang mukha. Isang masangsang na amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ito ay ang amoy ng gasolina. Sa sandaling ito, ilang tao ang lumabas sa Toyota Prado. Hinawakan ng isa sa kanila ang sasakyan na may habag sa puso. Casual na kinuha ng isang lalaki ang telepono,
tatawag na sana. Ang natitira ay mapanghamak na tumingin sa tanawin, na tila sila ay medyo nainis sa aksidente. Nasira ang mood nila sa paglalaro ng mga sandaling iyon. Come help! May nasugatan sa loob ng sasakyan. Tumutulo din ang gasolina ng sasakyan. Bulalas ni Harvey sa grupo ng mga tao. May mamamatay kapag sumabog ang sasakyan. Anong karapatan mong ipaglaban ngayon, bastard ka? Sino ka sa tingin mo? Naiinis na ibinaba ng lalaking nasa telepono ang tawag. Alam mo ba ang batas trapiko? Tumawag na ako ng tulong. Malapit nang dumating ang mga pulis. Walang sino man ang pinapayagang hawakan ang anumang bagay dito. Kailangan nating hatiin ang responsibilidad ng patas. Nagpapakita ng mapaglarong ekspresyon ang mga kasama ng lalaki. Akala nilang lahat ay busybody lang si Harvey. Kailangan mong tumulong. Baka mamatay ang tao sa kotse kapag sumabog ang sasakyan. Nakasimangot si Harvey habang umuusad. Sinimulan niyang hatakin ang pinto ng sasakyan habang umaalingasaw ang amoy ng gasolina sa hangin. Madali para sa kanya na sirain ang pinto. Ngunit hindi siya makagawa ng anumang malalaking galaw kung sakaling mapisil ang nasa loob. Sa halip, mas makabubuting mas maraming tao ang tumulong. Bilasan niyo, mamamatay siya, hindi bagay sa atin yan. Tinuro ng lalaki si Harvey. Paano mo masusuklian ang pakikialam mo sa eksena? Imported dito ang kotse ko. $76,000 yan. Kaya mo bang magbayad ng ganoon kalaking pera? Sampal. Hindi pa man tapos magsalita ang lalaki ay humakbang na si Harvey bago siya sinampal sa mukha. Natigilan ang lalaki. Tinakpan niya ang mukha na may galit na ekspresyon. Bastard ka. Ako ang hari ng kalye. Papatayin kita dahil dito. Kunin mo siya. Lumapit ang mga kasama ng lalaki na may malamig na ngiti, handang kumilos laban kay Harvey. Agad na sinampal sa lupa ang mga tao nang makalapit sila. Patayin mo ako kung maglakas loob ka, bastard ka. Kung hindi, kukuha ako ng maraming tao dito para patayin ka. Laking gulat ng lalaki. Palagi niyang sinasamantala ang ibang tao at hindi ang kabaliktaran. Agad na kinuha ni Harvey ang susi ng lalaki bago ibinato kay Kyrie. Pagkatapos, ikinabot niya ang likod ng Toyota Prado sa Porsche bago muling nagsalita. Kyrie, kailangan mong paikutan ng dahan-dahan ang Porsche. Ililigtas ko ang tao sa loob. Hindi nag-aksaya ng oras si Kyrie Patel na paandarin ang kanyang sasakyan, handa nang paikutan ang Porsche. Huwag mong hawakan ang kotse, bastard ka. Mabilis na lumapit ang lalaki matapos makita ang nangyayari. Itinaas ni Harvey York ang likod ng kanyang palad pasulong ng walang sabi-sabi. How dare you keep slapping me in the face? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Malungkot na pinandilatan ng lalaki si Harvey. Tapos ka na, maghintay ka lang. Isang magandang babae ang nanunuya kay Harvey. Alam mo ba kung sino ang kakalabanin mo? Magiging prangka ako. Kung magpapatuloy ka, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magsisi sa huli. Kung tutusin, siya ay isang kahanga-hangang tao. Move. Stop bothering me. Malamig na bulalas ni Harvey. Whoosh. Habang ang lalaki ay tumatawag sa ibang tao, ang gasolina sa lupa ay nasunog bago dumiretso ang apoy sa Porsche. Mabilis na kumalat ang apoy habang gumagawa ng nakakabinging kaluskos. Natakot ang karamihan ng tao. Lahat sila ay agad nanontog palabas ng eksena. Natakot silang masangkot sa pagsabog pagkatapos ng lahat. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang mga tao at sinenyasan si Kyrie na itapak ang gas. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang puwersa sa pag-ikot ng sasakyan pakanan, pataas at tinanggal ang seatbelt bago maingat na binuhat ang babae palabas. Kitang-kita ni Harvey ang magandang mukha ng babae na may hawak na ID. Nawala siguro siya sa focus nung siya ay sinubukang kunin ang kanyang ID na naging sanhi ng aksidente. Napatingin si Harvey at nakita na si Janet Jackson ang nakasulat sa ID. Inilagay ni Harvey ang ID sa kanyang bulsa at inilalayo si Chana sa sasakyan. Matapos siyang ihiga sa sidewalk pavement, mabilis na tiningnan ni Harvey ang kanyang vitals.
Kailangan siyang ipadala sa ospital pagkatapos ng first aid sa lalong madaling panahon. Walang pagdadalawang isip, mabilis na binigyan ni Harvey si Chana ng CPR habang nagbibigay ng chest compression. Tumigil sa pagdurugo ang kanyang mga butas sa mukha. Nagkaroon din ng kaunting kulay ang mukha niya. Pagkatapos, sinundot niya ang ilang bahagi ng katawan nito para pigilan ang pagdurugo bago ito huminga ng normal. Bahagyang binuksan ni Chana ang kanyang mga mata at tumingin kay Harvey bago sinubukang sabihin ang isang bagay. Umiling si Harvey, "Don't say anything. Malapit nang dumating ang mga awtoridad. Dadalhin kita sa ospital." Uwi. Isang ambulansya ang dumaan bago tumakbo palabas ang tatlong nurse na may dalang stretcher. Natigilan ang isa sa mga nurse. Harvey instinctively lifted his head. Nova Anderson. Hindi niya inaasahan na nandito ang anak ni Tita Anderson. Palagi niyang pinangarap na magtrabaho sa $1,000,000 na korporasyon, ngunit siya ay naging isang nurse. Ang trabaho ay makakakuha lamang sa kanya ng ilang daang dolyar bawat buwan. Noon pa man ay minamaliit niya ang gayong mababang sweldo. Medyo nakaramdam ng awkward si Nova. Siya ay palaging isang mapagmataas na babae. She tried her hardest to hide after getting utterly na walang respeto dati. Pero hindi niya akalain na dito siya makakabangga ni Harvey sa lahat ng lugar. Nagkunwari si Nova Anderson na hindi nakita si Harvey York noon. "Nakatanggap lang kami ng tawag na may car accident dito. Nasaan ang taong nasugatan?" Nagsimula nang magsisi si Nova na pumunta dito. Kung si Harvey ang nasugatan, she would most definitely take her sweet time kaya mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nagtataka si Harvey kung bakit naging nurse si Nova, pero nanatili siya sa paksa. Siya iyon. Masama ang kalagayan niya, ngunit nagawa kong patatagin ang kanyang kalagayan sa ngayon. Kailangan mong dalhin siya pabalik para sa operasyon sa lalong madaling panahon. Ang sabi, mas mabuti na. Tila nakahanap ng pagkakataon si Nova na atakihin si Harvey. "Sabi mo pinatatag mo ang kalagayan niya." Galit na sigaw niya. "Anong biro yan? Sino ang nagpahintulot sa'yo na gawin yan? Hindi lang ikinokompromiso mo ang eksena, maaari kang magdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa taong nasugatan. Higit sa lahat, hindi ka man lang doktor. Live-in-law ka lang. Kung ang tao ay namatay dahil sa iyo, kailangan mong managot. Isusumbong ko ito sa pamilya at sa pulis. Maghintay ka lang. Kailangan mong parusahan at ikulong para dito." Matapos makahanap ng pagkakataon na sigawan si Harvey, kinuha ni Nova ang dalawa pang nurse na buhatin si Chana Jackson sa ambulansya na kasama ang stretcher. Hindi niya ginawa ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Chana. Kung tutuusin, wala siyang kinalaman sa kanya. Sabi nga, nabuhayan siya ng loob matapos siyang makakuha ng pagkakataon na sisihin si Harvey habang sinisigawan siya. Hindi yun pinansin ni Harvey. Huwag mong bigyan ng dugo ang tao. Isa siyang martial artist. Siya. Hinaway ni Nova ang driver para umalis, hindi pinansin ang sinabi ni Harvey. Lumipas ang kalahating oras. Ang ambulansya ay nasa loob ng Oakcrest Hospital. Matagal nang naghihintay si Maren Fales at ang iba pang mga doktor. Matapos makita ang ambulansya, mabilis nilang binuhat si Chana sa ospital. Matapos siyang makitang puno ng dugo at mga sugat, alam ni Maren at ng iba pa na siya ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Mabilis na naibigay ang first aid kay Chana, ngunit sa sandaling simula ni Maren ang kanilang paggamot, siya ay nanlamig. Medyo may alam siya sa martial arts, kaya masasabi niyang may nangyari na kay Chana. Mayroon siyang ilang paraan ng mekanismo ng kaligtasan, na nagpapahiwatig na alam niya ang martial arts. Dapat ay may gumamot din sa kanya gamit ang martial arts para sugpuin ang kanyang magulong enerhiya mula sa loob. Si Chana ay nasa medyo maayos na nakalagayan. Ang kanyang panloob na mga pinsala ay hindi rin kasing kahila-hilakbot. Ang kailangan lang gawin ng mga doktor ay gamutin ang mga sirang buto at sugat ni Chana. Bakas sa mukha ni Maren ang takot bago siya nakahinga ng maluwag. Hindi ko inaasahan na isa kang martial arts expert, Nurse Anderson.
Hindi mo lang nalaman na ang nasugatan ay mahilig din pala sa martial arts, nakatulong ka pa na pakalmehin ang kanyang enerhiya pababa, na epektibong nagliligtas sa kanyang buhay. Kahanga-hanga, anong kamangha-manghang kasanayan? Ipapaalam ko talaga sa direktor ang tungkol dito. Bumantong hininga ang ibang medical staff bago ipinakita ang paghanga sa kanilang mga mata. Ang sinumang iba pang kawani ng medikal ay nagpanik. Namatay sana ang nasugatan habang papunta rito. Kahanga-hanga ka, Nova. Dapat din namin kayong i-apply bilang doktor kung sinabi mo sa amin na marunong ka sa martial arts. Hindi ko kayo napeg as such a hamak na tao. Dapat hindi ka lang nurse. Oh, Nova, you're a genius. Kailangan mo pa kaming turuan tungkol dito sa susunod. Ha, martial artist. Kahanga-hanga, henyo. Natigilan si Nova. Nagawa lang niyang maging nurse dahil ang kanyang ina ay patuloy na humihingi ng trabaho para mabuhay sila. Nabasa lang niya sa mga libro ang tinatawag niyang first aid techniques. Hindi niya kailanman inilapat ang kaalamang iyon kahit saan. Paano niya malalaman kung paano magligtas ng mga tao noon? Nagkaroon ng kaalaman sa martial arts. Pagpapakalma ng enerhiya ng isang tao. Ni hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Kung gayon, paano niya gagawin iyon noong una? Ginawa ba ito ni Harvey? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Nova Anderson matapos itong isipin. Hindi mahalaga kung sino ang nagligtas kay Chana Jackson, ngunit hinding-hindi hahayaan ni Nova na magkaroon ng kredito ang isang tulad ni Harvey York. Wala siyang balak magsabi ng totoo noon. Sabi ng nanay ko, tungkulin nating magligtas ng mga buhay. Bulalas niya, na mahinang ngumiti. Kahit anong posisyon natin, dapat nating isakripisyo ang lahat para sa layuning iyon. Lahat kayo nang bobola sa akin. Trato mo na lang akong intern dito. Pinahahalagahan ko ang lahat ng nag-aalaga sa akin gaya ng dati. Lalong humanga si Maren nang marinig ang mga ganoong salita mula kay Nova matapos makita ang kalmadong ekspresyon nito sa kabila ng pagligtas ng buhay ng isang tao. Kabanata 4,400. Vroom. Nang si Nova Anderson ay nanginginig sa pananibik, ilang Rolls Royce ang nagpark sa isang hilera sa harap ng pasukan. Maya-maya pa, isang dosenang tao ang lumabas. Ang nangungunang tao ay isang well-maintained middle-aged na lalaki. Nakasuot siya ng black-rimmed glasses noong siya ay dala ang aura ng isang upperclassman. Nakatayo sa tabi niya ang isang mayamang babae na nababalutan ng alahas. Ang dalawang tao na dapat ay kumikilos ng buong kataasan at makapangyarihan ay napuno ng walang anuman kundi takot. Mabilis silang natisod habang pinalibutan sila ng mga tao. Ang pamilyang Jackson ang pinakakilalang hermit family sa kanilang lahat. Ang kanilang reputasyon mula noong sinaunang panahon ay sapat na para malaman ng maraming tao na sila ay kapantay man lang ng pamilya John ng Golden Sands. Mabilis na sumugod si Maren nang makitang sumulpat ang dalawa. Mr. Jackson, Chana, nasaan ang anak ko? Hinawakan ni Mrs. Jackson ang kamay ni Maren na may gulat na ekspresyon. Anong nangyari sa anak ko? Ayaw na niyang mabuhay kapag may nangyari sa kanyang anak. Si Chana Jackson ay ang kanyang mahalagang kayamanan, pagkatapos ng lahat. Mabilis na ikanaway ni Darius Jackson ang kanyang kamay. Kung maililigtas mo ang aking anak, magdodonate ako ng isang gusali ng opisina para lang sa iyo. Bilasan mo. Huwag magmadali, sinuri na namin si Chana. Ang kanyang mga pinsala ay medyo malala, ngunit siya ay ganap na nagpapatatag. Inasikaso na namin ang mga sugat niya. Hindi dapat magkaroon ng problema pagkatapos nito. Ang sabi, hindi pa rin niya makikita kayong dalawa sa ngayon dahil wala pa siyang malay. Pinaghihinalaan namin na siya ay namatay dahil sa pagkawala ng dugo. Hindi pa rin kami sigurado sa aktwal na dahilan. Bubuo kami ng pinakamahusay na paraan ng pagkilos kasama ang aming pangkat ng mga propesyonal. Huwag kang mag-alala, nagpakita ng tapat si Maren sa kanyang mukha. Magiging maayos si Miss Jackson kahit anong mangyari. Ganun ba? Si Mrs. Jackson ay natakot ng walang kaalam-alam. Nabalitaan ko lang na sunog na ang kotse ng anak ko. Paano siya okay pa rin pagkatapos ng lahat ng iyon? Naturally, sa impluwensya ng pamilyang Jackson,
normal lang para sa kanila na makatanggap ng ganoong balita sa bilis ng kidlat. Ngunit si Mrs. Jackson ay matagal nang nagpapanik dahil sa balita. Kung tutuusin, nakakasira lang ang isang aksidenteng tulad nito. Huminga ng malalim si Darius na may nakakakilabot na ekspresyon sa mukha. Alam kong ikaw ang kilalang Saint Han, Director Fails. Please don't hide anything from me just because of my pagkakakilanlan. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Napangiti si Maren. Huwag kang mag-alala. I swear that Miss Jackson is in good hands right now. Masama talaga ang impact ng car crash. Nasa bingit din ng kamatayan si Miss Jackson. Normally speaking, hindi man lang siya makakarating sa ospital. Pero maswerte siya. Nagawa ni Miss Anderson na buhayin siya ng matagal upang makarating dito. Hindi lang ginamot niya si Miss Jackson sa kanyang martial arts skills, pinatatag din niya ang kanyang kondisyon. Hindi ko maintindihan ang mga pamamaraang ito, ngunit tiningnan ko ito ngayon. Wala na sa critical si Miss Jackson.